Nandito na naman ang inyong lakwatsar, ang appraiser. So, samahan niyo ako. Nagbakasyon pala kami dito ngayon sa Coron, Palawan. So, isa sa mga ginawa namin ay bisitahin itong Kalawit Safari na medyo isolated na lugar. So, tatawid ka pa ng ilog or dagat para lang marating itong area na to. As Kalawit Game Preserve and Wildlife Sanctuary Project. So this is 3,760 hectares, the whole island. I mean, this is not connected to the other side, dun sa Banyo, separated by the big river. And also animals like that zebras, giraffe, they brought origin from Nairobi, Kenya, but they brought here on March 4, year 1977. So that animals like giraffe, zebra, they live only 25 to 30 years. That's why now there are already born here. There are all Filipino citizens. So, pang ilang beses ko nung nakarating dito, I think pang-apat na yata. So, every time nandito ako sa Coron, I'll make it a point na maka-visit dito sa Kalawit Safari. Kasi, hindi siya talaga yung parang gustong puntahan ng mga tao kasi sobrang layo at medyo mahal. Tapos, wala ka lang din naman kasi masyadong makikita. Sila lang din. So, medyo kasi mas gusto ko ng nature. At, syempre, in support na rin dito sa mga animals na to. Dito, umiihi yung zebra. So, nakuhanan ko. Paano siya umihi? Ganyan pala siya. Hindi katulad ng aso na... Paano ba yung aso umihi? Hindi ko rin alam. Tapos, etong deer na to, dito lang daw yan makikita. So, pag nandito kayo, or pag bibisit kayo sa Coron, sana huwag niyong kalimutan bisitahin tong Kalawit Safari. Kasi, kailangan talaga nila ng support ng mga local tourists or ng mga foreign tourists. Kasi, 'di ba, alam niyo naman, katulad nung sinabi ni Kuya, dinala sila from Kenya, Africa, dinala dito sila sa Pilipinas, at dinala sa Palawan. Sad to say, hindi sila nag-survive. Parang 4 lang yata yung nag-survive. Dahil sa kagustuhan ni Imelda magkaroon ng African safari dito sa Pilipinas. Pero ang nag-suffer yung mga animals dahil hindi nila na-adopt yung culture or yung weather dito sa Pilipinas. So, hindi naman natin alam. Hindi ko rin naman alam kung anong klaseng weather meron sa Africa. Pero, syempre, pag dinala mo yung isang hayop dito, mag-a-adjust sila sa weather. At sad to say, hindi talaga nakasurvive lahat. Video. So, doon nagpunta ako dito, yung first time ko talaga nagpunta dito, nakasabay ko si Doc Ferds, yung Born to be Wild na veterinarian doctor. So, nandito sila. Nung time na yon, may malaking sugat yung parang 4 na giraffe. So, yun lang. Tinanong ko kung meron ng local support from the local LGU. Meron naman daw, pero hindi pa rin talaga enough yung support nila. So, come and visit Kalawit Safari. Kahit zebra and other animal at giraffe lang yung makikita nyo, at least nakatulong pa rin talaga kayo. So, isa rin, pag nandito kayo, meron pa rin naman silang ibang animals na makikita. Meron silang ditong python. Meron din silang unggoy. Meron din sila yung sikat na ibon dito na nagsasalita. Makikita nyo sa dulo. Pinagsalita ko siya ng pangit at nag-response naman siya. Pangit. So, isa pala sa mga character ng giraffe is pag nakain na ng isang giraffe yung binibigay mong dahon, hindi na nila kakainin. So, hanggang sa muli. Okay, Ito ang inyong lakwatsarang appraiser na walang sawang magpapakita sa inyo ng mga lugar dito sa Pilipinas at sa ibang lugar sa mundo. Please subscribe to my channel. And hopefully, makapag-post na ako ng madaming mga gala ko kasi ang dami ko na rin nasa for edit kasi ang dami ko talagang pinuntahang lugar. So, ngayong January hanggang February, nagta-travel ako para ako nag-Philippine loop talaga. Kasi sa sobrang dami ng trabahong ginagawa ko ngayon. Ito yung ibon na nagsasalita. Pakinggan niyo. Sinong pangit? Hindi ka niya makita, magpapakamatay yan.
At ito yung Burmese python yata to. Basta python to eh. Sabi nila python daw. Are you full? So, hanggang sa muli. Cat? Ito ang inyong Lakotsarang Appraiser. Pogi ka? Maraming salamat sa inyong panonood. Please do subscribe to my channel. Paalam!